Mapagpalang araw po sa bawat isa. Muli po ako si Brother Francis Hernandez upang maghatid po sa inyo ng mga aralin patungkol po sa huling araw. Pero sa araw po na ito, ang ihahatid ko po sa inyo ay ang continuation po ng Holy Spirit series. Ito po ay part 2. Actually po yung part 1, ka-upload ko lamang po sa akin pong Facebook page. Pero ito po ay matagal ko na pong naituro yung part 1, yung pong intimacy with the Holy Spirit, na kung saan ay tinatalakay po natin doon ang patungkol po sa basics kung paano makipag-intimate kay Holy Spirit, ano po yung tatlong level ng kanya pong pagkilos sa ating pong buhay at sa buhay mananampalataya. Maganda po na masimulan po ninyo yung part 1 bago po itong part 2 na tatalakayin po natin ngayon. Subalit, salamat po at kayo po ay nandito ngayon upang makinig po ng aral na ito na kung saan ituturo ko po sa inyo yung natutunan ko mula po kay Holy Spirit kung paano maging powerful sa prayer, kung paano po mag-persevere sa prayer. Kasi po, madami po pagkakataon sa ating buhay, ang hirap manalangin. At para po bang sa pananalangin natin ay parang minsan may pagkakataon na wala tayong mararanasan, minsan parang ang ganit, ang hirap. Pero kung i-apply po ninyo yung mga bagay na i-share ko po sa inyo, naniniwala po ako, mga kapatid, higit na magle-level up ang inyo pong prayer life. Kahit po yung mga dry moments sa inyong pananalangin, buhay pananalangin, ay magle-level up po yan. Pero syempre, alam po natin yung mga basic na kailangan po natin na isinasalang-alang. Syempre, yung repentance, yung kababaan ng puso, tunay na pagsisisi at paglilinis. Mahalaga po yan. Wala po tayong may papalit dyan. Ang akin pong ituturo ngayon ay yung pong mga dagdag na kaalaman kung paano po natin mapapalalim pa ang ating pong buhay pananalangin. So, kanina po, nag-try akong mag-live, subalit nag-fluctuate po talaga yung internet connection, nagpuputol-putol, kaya po mas maganda na i-record na lamang at i-upload ko po yung video. So, let us pray. Hallelujah. Bago po tayo magpatuloy, so kalashi, kalasa, kalashi. Father God, we give you praise. Father God, we give you glory. Panginoon Diyos, sa aming Ama, sa banal na pangalan ni Jesus, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang luwalhatiin. Holy Spirit, you are King. Holy Spirit, you are Lord sa aming po mga buhay. Holy Spirit, I acknowledge your presence. I acknowledge your sovereignty. I acknowledge the way you are teaching us. Holy Spirit, you have taught me these things. Ikaw po ang nagturo ng mga banal ito sa akin pong buhay. At ngayon po, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na maituro ko ito sa mga tao, Panginoon. Hindi pamamagitan ko, kundi sa pamamagitan mo din, Holy Spirit. Kayo po, o Holy Spirit, at siya po magturo sa bawat isa. Holy Spirit, salamat po, Panginoon. Ama, ibinababa po namin ang aming pong mga sarili, patawad o Diyos sa aming pong mga pagkakasala, lahat ng kapaman na aming isip, na aming puso, na aming mga labi ay pagpatawad mo o Diyos. At aming pong dalangin o Diyos sa banal na pangalan ni Jesus. Kami po ay matuto mula sa iyong salita at kami po ay makapagbigay luwalhati sa iyo. Marami pong salamat o Panginoon. Marami pong salamat, Holy Spirit. Be with us and I cancel and I rebuke all the works of the enemy. In Jesus' name, Amen, Amen. So, muli po, ang YouTube channel po natin, End Times Prophecy Lessons. Madami po tayong teachings about End Times sa ating pong YouTube channel. Ang ating pong Facebook page ay Prepare the Way of the Lord Philippines. Dito po, makikita po natin yung ating po mga evangelism, yung ating po mga missions, at maging po ang ibang katuruan patungkol po sa end times. At ang ating pong Facebook account ay Eschatology Scholar. So, sa ating pong ginagawa, sa ating pong mga pagtuturo, sa lahat po ng ating paghayo, missions, evangelism, si Jesus po ang bida. Wala pong iba tayong itinataas, hindi po ang anumang samahan, hindi po ang anumang pangalan, kundi si Jesus lamang po ang bida, ang ating pong Diyos Ama, at syempre po, si Holy Spirit. So, this is the part 2 of our Holy Spirit series. Sana po mapanood po ninyo yung part 1 na, no? Nandito din lamang po yun sa ating pong Facebook page, yung pong part 1. Sa ating pong Facebook account, Facebook page, at saka po sa ating pong YouTube channel, hahanapin po ninyo doon sa playlist na Holy Spirit series. Sana po, habang nakikinig po kahit nanonood ng teaching na ito, ay naka-landscape, nakapahiga po yung inyong pong mga cellphone, full screen, nakapahiga po ng ganyan para makita po niyo ng malinaw yung mga teachings na naka-present po sa ating pong PowerPoint. Ayan. So, part 2 na po tayo, praying in the Spirit. Ito po ay persevering in prayer, practicing the presence of God, Romans 8:26-27. So magpatuloy po tayo.
Sabi po sa Romans 8:26 and 27, likewise, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts know what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. So, tinan po natin sa Tagalog. Basahin po natin sa Tagalog. Ito po Romans 8:26-27. Ito po yung ating susing talata dito. Ang sabi po dito sa 26 and 27, gayunman, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa parang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. So dito po, sa mga talatang ito, malinaw po, tinutulungan tayo ni Holy Spirit sa panahon po ng ating kahinaan. Sa ating po kahinaan, kahit po sa pananalangin, madami po pagkakataon hindi natin alam yung tamang ipapanalangin. Siyempre, madami tayong idea, pero yung tamang kalooban ng Diyos na gusto ng Panginoon na ipanalangin natin, magagawa lamang po natin ang tamang pananalangin sa pamamagitan ni Holy Spirit. Ng Kanya pong pagkilos, pagtulong, pagbibigay niya sa ating puso ng mga bagay na kasang-ayon sa kalooban ng Ama. Hiwalay po sa kalooban ng Diyos, ang ating po pananalangin ay walang saysay, hiwalay sa pagkasi at lubos na kapangyarihan at pagkilos ni Holy Spirit, ang ating pong pananalangin ay lagi pong kapos. Subalit kapag po si Holy Spirit ang siya pong kumilos, kapag po si Holy Spirit ang siya pong nagbigay ng direksyon, ng enlightenment, ng kapangyarihan sa ating prayer, nagiging makapangyarihan po. Ngayon, it is the Holy Spirit who intercedes for us according to the will of God. Kaya dapat po ang puso natin, ang spirit po natin ay naka-inclined kay Holy Spirit sa ating po pananalangin. Ayan. At ngayon po, ituturo ko po sa inyo yung mga simple pamamaraan kung paano po natin ito magagawa. Ayan. Ang sabi po doon, mag-strike po tayo ng balance, Mahaba po itong series na ito. Sa mga susunod pa po yung mga susunod na teaching. Siyempre po, mali pa po din tayong series patungkol po sa end times. Ayun, the correct Christian balance. Dahil tayo po ay papasok sa mundo ng supernatural, kailangan po, alam po natin na biblical po tayo. Biblically based, pero open tayo sa pagkilos ni Holy Spirit. So dito po, sa kaliwang-kaliwa, dapat po naka-landscape kayo, nakapahiga yung cellphone nyo. Extreme. All Word of God, but does not acknowledge the miracles of the Holy Spirit, denies miracles, and stay away from it. Dito po, sa pinakakaliwa, kita po nandito ninyo, yung pong tatlo na Bible, pero wala po yung kidlat. Yung pong kidlat yung pagkilos ni Holy Spirit. Pagpulos po yung Bible lang, tapos sarado ka sa pagkilos ni Holy Spirit, extreme po yun, mali po yun. Dapat po, alam mo, kinikilala mo, tinatanggap mo na sa Holy Spirit ay kumikilos na makahimala kahit po sa panahon natin ngayon, syempre, ng balansyado ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pagpupulos Biblia tayo, tapos isinasantabi po natin sa Holy Spirit, ay mahirap po yun. Nagkakamali po tayo, nagkakasala at hindi po natin mapamanasan yung kalubusan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Ngayon, dito naman po sa kanan. Kanina po kaliwa, ngayon po pinakakanan. Yung tatlong kidlat, yung pong pulos himala, yung pong pulos pagkilos lang ni Holy Spirit, pero wala pong Bible. Extreme din po yun. Ang sabi po doon, little word of God, maunti lang yung salita ng Diyos, and pursues the miracles of the Holy Spirit according to emotions and experiences. Always dwells in miracles. Ito po yung extreme din. Kaunti lang ang alam mo sa salita ng Diyos, tapos hanap ka lagi ng himala ni Holy Spirit, batay sa iyong nararamdaman, batay sa iyong emosyon at batay sa iyong karanasan. Always dwells in miracles, tapos hindi ka willing na mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi mo sinasansada sa salita ng Diyos ang mga napapag-aralan mo. Mga kapatid, kapag po ganito, maliligaw po tayo. Madami po nagsimula ng tama nung nakakita ng kapangyarihan ni Holy Spirit, hindi na nagbabad sa salita ng Diyos, pulos kapangyarihan, pulos anointing, pulos vision, panaginip, pulos healing. Hindi po masama mga bagay na yan. Pero kapag diyan ka nag-focus lamang at hindi ka nagpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay ang pagiging disipulo po ng Panginoon Yesus, numero 1 po yan, nag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag pulos ka himala, pulos ka emosyon, damdamin,
at karanasan. Ay, ganito yung naranasan ko, kaya itong pinapaniwalaan ko. Pagpulos po ganun ng ating pong pangangatwiran, hindi natin kaya patunayan sa salita ng Diyos, magiging extreme po tayo. At iyon po ang iniiwasan natin. Ngayon, balanced. Sa balance po na pananaw, all Word of God. Yan. Salita ng Diyos, all out tayo dyan. And acknowledges. So, ba't kinikilala natin ang mga mirakulo ni Holy Spirit? According sa kanyang salita. According to the Word. Open and practices the miracles for God's purposes. Pinapraktis po natin ang mga himala ng Diyos para sa mga layunin ng Diyos. Hindi po para sa ating sarili. At balansyado po. Nagbabasa tayo, nag-aaral ng Biblia. At the same time, tayo po ay nagdedwell din sa supernatural habang inaaral po natin at lumalalim tayo sa salita ng Diyos. Yan po yung pinaka-safe na may iwas po tayo sa pagiging heretic, extreme, at the same time powerful din dahil nararanasan natin ang pagkilos ni Holy Spirit. So ituloy po natin. We can learn how to pray powerfully by studying how these great Bible characters prayed. Ayun, madami pong halimbawa na iniwan sa atin ang Biblia. The patriarchs, kung paano po sila nag-pray, Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph, the judges and kings, si Deborah, David, Hezekiah, Josiah, yan, mga man of prayers po lahat yan. The prophets, Daniel, Isaiah, Jeremiah, Habakkuk, the apostles and early martyrs, yan, mga apostol at ang mga una pong martyr, katulad po ni Esteban, ni Stephen, the Lord Jesus Christ. Ang dami po natin matututunan sa kanila. Lord Jesus Christ, ang ganda po na kanyang iniwan na halimbawa ng pananalangin sa Matthew 6 at saka po sa Lord's Prayer sa Matthew 6 at saka po sa John 17, yung prayer for the unity of the body of Christ. At ito po, and of course, the Holy Spirit. Yan, of course, the Holy Spirit. Ang dami po. Bagamat hindi ba literal na nakita, nabasa na sa Holy Spirit ay nag-pray dito po sa Bible, pero yung kanya pong guidance, yung kanya pong mga prinsipyo, na mababasa po natin dito po sa salita ng Diyos, dito po sa Bible. Napakadami po natin na matututunan. Napakadami po natin makikita dito po pag-aaralan natin ngayon. Mga kapatid, ang akin pong ituturo ngayon, yung ipong iba dito ay parang lagi na natin nakikita. Kaya lang parang walang talab kasi nagiging ritual sa atin. Hindi natin sinasamahan ng puso. Pero yung iba na i-share ko po sa inyo yung mga bagay na maaaring ngayon nyo lang mapapahingan nung makikita. Salain po ninyo sa salita ng Diyos, akin po sasabihin lahat, madami po tayong Bible verse na ibibigay sa mga pamamaraan na ito ng malalim na pananalangin. Kayo po ang magsuri. Ayoko po na maniwala kayo dahil lang sa nakita ninyo, napahinggan ninyo na itinuro ko. Hindi po. Kayo po mismo, tayo po lahat ay maging mga katulad po ng Bereans na mananampalataya sa Acts 16:11. Kung di ako nagkakamali, sinusuri nila ang bawat awal, bawat turo. Ito po ay mga bagay nito itinuro sa akin ng Panginoon. Lumalim po ako sa pananalangin at naniniwala po ako, saliksikin po ninyo sa salita ng Diyos. Pag-aralan po ninyo. At kung makikita po ninyo na ito po ay biblical, na hindi naman po masama, i-apply po ninyo na may tamang puso. I-apply po ninyo na hinihiling yung pagkilos ni Holy Spirit at makikita po ninyo, malalaman po ninyo na talagang ito po ay sa Diyos nga. Ayan. Tuloy po natin. Welcome to the supernatural world of the Holy Spirit where love, holiness, and intimacy with God comes first. Ayan, without true love, the use of spiritual gifts is of no value. Ayan, bago po tayo talaga pumasok, paano manalangin ng malalim at makapangyarihan, mag-persevere sa prayer, palalaman po kung walang tunay na pag-ibig. Ang spiritual gift po ay nawawalan po ng kabuluhan, ng value. Bagamat ang spiritual gift sa kanyang ganang sarili, banal yan at sa Diyos yan. Pero kapag po hindi natin sinamahan ng pag-ibig, sayang. Yun po yung sabi ni Apostol Pablo. Sabi po sa 1 Corinthians 13, 1 and 2, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. Remember, many who works miracles will not enter heaven because of evil hearts, and many who do not work miracles will enter heaven because of pure loving hearts. Yan po. Paalala lang po.
Holiness naturally releases the supernatural in our lives. Paalala po, madami po ang gumagawa ng himala ay hindi po makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit dahil madumi ang puso. Totoo po yan. Madami pong false prophet ngayon, nagpe-perform pa rin ng mga miracles, anointed pa rin, pero madumi ang puso, kaya naging false prophet, hindi po sila makapasok sa langit. At madami din naman po ang hindi nakakagawa ng himala, pero makakapunta sa langit dahil malinis at dalisay ang kanila pong mga puso. Ngayon pong holiness naturally releases the supernatural in our lives. Totoo po yan. Kapag ikaw ay namumuhay ng kabanalan, ayaw mo't hindi unti-unti magmamanifest yung supernatural. Bakit? Dahil ikaw ay malinis na daluyan ni Holy Spirit. Umuapaw si Holy Spirit dahil sa kabanalan mo at iyon yung nagmamanifest. Pupunuin yan kahit ang iyong paligid. Ngayon, kailangan mo ng salita ng Diyos para ikaw ay manggabayan. Kasi po kapag po wala pong salita ng Diyos, tapos po himala, miracles, banal ka nga, tapos nararanasan mo yung mga supernatural, tapos hindi ka nagpa-train, nagpaturo sa Panginoon, syempre, tsaka sa Biblia, sa kanya salita, wala kang guidance, mahirap pa rin po. Malaki po ang tendency na maging extreme. Kaya kailangan po along the way, habang pinaparanas po sa atin ng Diyos ng supernatural, kailangan po magbabad po tayo sa salita ng Diyos para hindi po tayo maging extreme at hindi po tayo madaya. May isa po akong kilala na lingkod ng Diyos na kung saan ay naranasan niya yung madaming spiritual gift sa Corinto. At ang sa 1 Corinto 12, kung yun nagkakamali, sabi po niya, at ang kinakatuwaan ko po sa pagkilos ng Diyos sa kanya pong buhay, lahat po ng ito ay himay na himay niya sa salita ng Diyos. Hindi po siya naging extreme, balansyado po siya sapagkat itinuro po sa kanya na Panginoon na sa lahat ng bagay, yan, biblical, nasa Biblia. At syempre po, ngayon po, pinapag-aralan po natin pag-ibig. Kasi po, ito pong series nito ng Holy Spirit series, pulos, madami po dito, himala, supernatural. At nakaka-willy po ito, nakaka-amaze. Kung wala po tayong tunay na pag-ibig sa ating mga puso, pwede po tayong maaliw lang. Pwede po tayong, kasi laruan yan na, wow, ang ganda, nakakamangha, may vision na naman ako, natupad yung vision ko, wow, ang ganda, may pinag-pray ako, cancer, biglang gumaling. Maganda po yun, na tayo po yung natutuwa for the glory of God. Siyempre, nakakagalang nga naman. Bakit ba hindi? Pero, kapag po, lagi, doon lang tayo nag-focus na yun sa mga ganun damdamin, tapos hindi po natin inaaral sa salita ng Diyos, hindi po tayo lumalalim sa salita ng Diyos, pwede po tayong malaya. Ngayon mga kapatid, true love, tunay na pag-ibig, aanhin mo yung mga himala at yung kapangyarihan na nararanasan mo kung nanlalamig naman ang puso mo sa pag-ibig, at yun po ay pwede pong mangyari. Kaya kailangan po sa lahat ng pagkakataon, puspos po tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Diyan, tuloy po natin, teaching outline. So, ito po, introduction. Nakapag-introduction na po tayo. Number 1, perseverance in prayer. Getting intimate with God. Ito po iyon. Number 2, laying on of hands in healing and deliverance. Divine healing, prophesying. Number 3, partnering with your angels. Number 4, yan, at conclusion. So, nasa number 1 po tayo, perseverance in prayer. Ito po yung praying in the Spirit. Getting intimate with God. So, nasa number 1 lang po tayo ngayon, pero may 4 pong bagay na ituturo po sa atin ng Panginoon dito, na itinuro po ng Panginoon sa amin. Sa amin pong pananalangin. Kasi po dati nagkaroon kami ng prayer revolution, araw-araw, gabi-gabi. Halos wala pong mintis yun, gabi-gabi. Ang dami po namin naranasan. At ngayon po, ituturo po sa atin ng Panginoon ng mga bagay na yun. Number 1, perseverance in prayer, getting intimate with God. Remember, the best use of prayer is getting intimate with God. Wala na pong iba. Siyempre, to glorify God and then to be intimate with God. Yun po. Hindi yung paghiling. Hindi yung paggawa ng himala. Ang best use ng prayer. Kundi ito po yung intimacy with God. Bakit? Nakikipag-usap ka nga prayer, intimacy. Pakipag-usap. Halimbawa, sa asawa mo, sa mga anak mo, pag walang communication, automatic, unti-unti pong nawawala at namamatay yung intimacy, pag walang communication. Ganun din po. Ano bang ibig sabihin ng prayer? Pakikipag-usap. Pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos. Kaya po, ang best use ng prayer ay hindi himala, kundi intimacy with God. Yung po ang dapat na isaksak natin sa ating pong mga isip.
Hindi dahil sa may hinihiling lang ako, hindi dahil sa gusto ko ng miracles, kundi dahil gusto kong makaniig ang puso ng Panginoon. Dapat po, yan ang motibo natin. Lord, gusto kong makaniig ka, gusto kong maging malapit sa iyo, gusto kong maranasan ng higit sa iyong puso. Dati, kahapon naranasan ko ang 70% ng iyong puso. Ngayon, Lord, gusto ko 100%. 100% lagi-lagi. Dapat palalim tayo ng palalim sa ating intimacy sa Panginoon, sa ating relasyon sa Panginoon. Dapat po tayo ay palalim ng panalim. At nawa nga po, ipagkaloob sa atin yan na Panginoon, lalo po ngayon na pumapasok po tayo sa panahon ng end times. Kailangan po natin dyan. So, why every Christian should persevere in prayer? Bakit? Kailangan ba natin mag-persevere sa pananalangin? Magtagumpay sa prayer. Bakit? Ang hirap po kaya manalangin. May mga pagkakataon na tatamadin ka, dry, lalo na kung masakit ang ngipin mo, masakit ang ulo mo, tinatamad ka, may lagnat ka, kaya mo pa ba mag-pray? Siyempre, hindi naman dinidemand ng Diyos na makaluhod ka pa rin ng 2 oras. Kapag may lagnat ka, unawa ng Diyos yun. Pero yung prayer life natin, kamusta? Kaya ba natin ipaglaban? Kahit na sa mga panahon na tayo ay sugatan, madaming problema, naalimura, may trabaho, kaya ba nag-aaral, may exam, kaya pa ba nating ipaglaban ng ating prayer? So, the number one purpose of prayer is getting intimate with God. We kneel down in our knees as weakened, stressed, battered soldiers, but we rise up as refreshed, cleansed, renewed warriors. Dumuluhod tayo sa ating pananalangin na nangihina, stress, ang daming sugat. Bilang mga sundalo ng Diyos, sabal tayo bumabangon na lumalakas, na napalakas na, nalinis at na-renew yung ating mga sandata, yung ating pong kakayanan bilang mga sundalo ng Diyos. Intimacy with God brings the presence or the glory of God upon us. After prayer, we bring the presence of God to others. Ayun. Si Moses, ang bigat ng problema niya dahil nagalit nga po ang Diyos sa mga Israelita, binasag niya yung unang pagkakagawa sa tipan, yung pong 10 Commandments, yung unang tapis ng bato, binasag niya yun, tapos hilap na hilap siya dahil alam niya galit ang Diyos, tapos sa mga Israelita ay nag-backslide at nagsisisi, takot na takot. Ang hirap na sitwasyon ni Moses, umakyat siya sa bundok ng Sinai, nag-fasting ng 40 araw, walang kaan, walang tulog, tapos pagbaba niya, nagliliwanag na po yung kanyang mukha. Intimacy with God through prayer brings the presence of God upon us. Kung ikaw yung tao na hindi nakikita yung glory ni Lord sa iyo, ibig sabihin wala kang intimacy sa Panginoon. Pero kung ikaw ay intimate sa Panginoon, sigurado, ang glory ng Panginoon ay nakikita sa iyo at sa iyong buhay. Ngayon, after prayer, we bring the presence of God to others. Katulad po ni Moises, nagning yung kanyang muka. Pagpunta natin sa mga tao, paglabas natin ng ating closet, ng ating prayer room, ipapakita natin sa iba yung ating pong kaningningan sa ating pong pakikipagniig sa Panginoon. Yung glory ng Panginoon, makikita po yan. Ayan, perseverance in prayer, getting intimate with God. So, ito po yun. Una, kneeling down humbly before God. Pag-aralan po natin yan, pagluhod. Maging po yung face down. Letter B, o number 2, raising up of hands is an act of surrender. Pagtataas po ng kamay, yan, bihira po. May mga nagtataas ng kamay sa pananalangin, pero medyo bihira. Letter C, spoken word, prayer for divine activation and impartation. Yung ibig sabihin po ito, yung salita ng Diyos, bibigkasin mo habang nananalangin for activation and impartation. Actually po, dito, na-activate po ang angels dito po sa letter C na ito. Tapos letter D, praying in tongues. Supernatural language from the heart of the Holy Spirit. Yun, supernatural language po ito from the heart of the Holy Spirit. Kapag ito pong tatlo, magagawa po ito agad-agad ng mga mananampalataya kahit hindi pa nababaptize sa Holy Spirit. Pero itong letter D, ang nakakagawa po talaga nito ay mga nakaranas na ng baptism kay Holy Spirit, which is mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo. Ang praying in tongues po, totoo po, isa po yung spiritual gift, pero I believe at the same time, pwede po itong maranasan ng kahit na sino mananampalataya, lalo na dahil available po para sa lahat ng mananampalataya ang baptism of the Holy Spirit. Siyempre, may mga mananampalataya po na namatay, siyempre, nasa piling na ng Diyos sa paraiso, pero hindi nakaranas ng baptism of the Holy Spirit. Totoo po yun. Hindi sila nag-tongues sa buong buhay nila, pero sa kingdom of God, nandun po sila. Ang kanilang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, naniniwala po ako. Subalit, naniniwala din po at the same time, available po ito sa lahat ng mananampalataya. Hindi nga lamang po nararanasan.
Ayun, dahil hindi na ituturo, hindi na ipopurso at hindi po nagiging maliwanag sa mga mananampalataya. Kaya as leaders, dapat po natin itong may paliwanag at mamaya ipapaliwanag ko po ng pahapyaw. May bukod po tayong topic dyan sa praying in tongues. So, unahin po natin, kneeling down humbly before God. Pagluhod. Mga kapatid, pag nanalangin po kami sa aming prayer revolution dati, kahit po ngayon, may utos talaga si Lord. Kadalasan, may utos si Lord na lumuhod. Totoo po yun. Hindi lamang siya conviction sa puso ko buhat dahil sa, misa po yung conviction natin sa ating puso. Sinasabi natin conviction dahil lang sa dinidikta ng ating isip eh. Pero ito pong pagluhod, ang tinuturing ko po dito na conviction talaga, yung conviction ni Holy Spirit na talagang lumuhod ka. Kahit po sa mga prayer gatherings, prayer meeting doon po sa isang church na bago kong napuntahan, tinutulungan ng utos po ng Panginoon, lumuhod kayong lahat. Pero hindi ko po yun nagawa, nagkasala po ako. Kaya yung pagkilos ng Holy Spirit doon, very limited dahil hindi ko nga po nasunod yung kanya pong utos na lumuhod kayong lahat. Kasi po yung church na yun, bago pa lang na nagsisimula ulit. Tapos first time magkakaroon ng prayer meeting, na-intimidate ako. Sorry Lord, kasalanan ko talaga yun. At alam ko kung sinunod ko yon, na lumuhod kaming lahat, kahit yung mga yung ibang kabataan doon, yung mga bago, may ginawa na makahimala at mas malalim si Holy Spirit kung nasunod ko yung ipinagagawa niya. Ayun. So, tuloy po natin. Kneeling down or face down, yung po nakapatira pa. Hindi po yun, yung po pag-face down, hindi po yun postura ng mga Muslim. Yung po talaga i-biblical, nasa Bible yun. Talagang nung Exodus 33-34, nung dumaan si Yahweh sa harapan ni Moises, si Yahweh po yung tunay na Diyos. May mga katuruan po ngayon na nagsasabi na hindi siya Diyos, mali po yun. Nung pong humalap si Yahweh, dumaan si Yahweh sa harapan ni Moises, talaga pong nagpatira pa si Moises. Talaga pong dikit po yung kanyang ulo sa lupa. Face down, ultimate posture of humility and reverence before God. Face down, kahit po sa langit yung pong 24 elders, nagpatira pa din po sila. Yun po yung ultimate posture of humility and reverence before God. Yun po yung postura na talaga nagpapakita ng kababaang loob at paggalang, pagrespeto sa kabanalan ng Diyos. Face down. Pagluhod, tsaka po face down. Siyempre po, ang Diyos ay tumitingin una sa lahat sa ating puso, pangalawa na lang po sa ating physical na katawan, kahit po tayo mag-face down. Kahit po tayo lumuhod kung matigas ang ating puso, wala po yan. Pero, out of humility of the heart, kapag po tayo nagpatira pa na talagang naghahambol din na ang ating mga puso, wow, ang sarap. Parang langit. Kahit na ang dami mong problema, kahit na ang dami mong pag-uusig, pa ikay nagpapatira pa sa harapan ng Diyos na talagang puso mo ay ibinubuhos mo sa kanyang harapan, ang sarap. Ang sarap po dahil pagpapakababa yun. At, when we face up to the glory of God, we soon find ourselves face down in worship. Matt Redman. Si Matt Redman po, yung song leader, yung worship leader na nag-compose po ng Heart of Worship, 10,000 Reasons, Blessed Be Your Name, Dancing Generation, yan, face down. Nasabi po niya, nung sinulat po niya aklat na face down, na wala na po yung aklat na yun sa akin, dati po nakabili ako, sabi po niya, when we face up to the glory of God, we soon find ourselves face down in worship. Yung pinag-aralan niya ang Bible, from Old Testament to New Testament, ang daming face down worshipers. At iisang pattern yung nakita niya. Kaya sila nag-face down, sina Abraham, si Moses, si Daniel, si David, ang mga apostol, kaya sila nag-face down, nagpatira pa sa pagsamba sa Diyos. Dahil nakita nila yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kanyang karangalan. Kapag nakita mo yung karangalan ng Diyos, magpapakumbaba ka. At sa Bible, matindi pagpapakumbaba, nagpapatira pa. Wow! Sa Acts po, may na po dyan talata na yan, kahit po sa First Testament, kahit po sa First Church, talaga pong nagpapatira pa sila sa pagsamba. So ito po yung mga talata. Pakibasa na lamang po sa inyo po mga Bible. Kung nais po ninyo makuha yung PowerPoint na ginamit ko dito, pwede po nyo itong i-download. Yan, hilingin po sa akin at ibibigay ko po sa inyo ang link. O ipopost ko din po sa mga comments. Numbers 20 verse 6, Joshua 5:14, 2 Chronicles chapter 20 verse 18, Psalm 95 verses 6 and 7, 99 verse 5, 1 Kings 8:54,
Daniel 6 verse 10, Acts 21 verse 5. So ito po yung mga talata na iyon na ilang talata na nagpapakita po ng face down worship. Actually po, during prayer, pwede din po natin gawin to. Actually po, may na pong Pilipino na nag-speak sa amin nung nag-anniversary po dati doon sa church, sa provincial church po namin, na nag-fasting daw po siya ng 3 araw. Wala pong tulugan yun. 24/7 na 24 hours a day, 3 araw, nang fasting siya, walang alisan, walang kain, walang pag-ihi, walang pagdumi, walang tulog. Talagang natakot na nga po yung asawa niya, parang pa siyang mababaliw na kasi matindi yun, 'di ba? Pag nagfa-fasting tayo, natutulog pa rin tayo. Sa gabi, syempre, ilang oras lang medyo puyat. Pero yun, hindi talaga natulog, ni hindi umiihi, ni hindi naligo, nagpunas ng katawan, hindi dumumi, talaga nagpe-pray lang. 3 araw. Straight po yun, walang tulugan, walang alisan sa tayo. Sa 3 araw, talagang yung presensya ng Diyos lumapit na sa kanya. At naniniwala po ako na talagang genuine yung kanyang karanasan na sa Holy Spirit yun, kay Holy Spirit yun, sa Diyos. Kasi nung siya nag-pray siya, huminga siya sa amin, nag-amoy tsokolate yung buong silid. Tapos, wow, may deliverance na nangyari. Smooth na deliverance. Paano ko po nasabing smooth na deliverance? Lumaya kami sa mga oppressions. Lumaya kami. Nalagot yung mga bandages. Yung isip ko nun, na madaming kaguluhan, tsaka madaming oppression mula sa jablo. Lumaya, nawala. Para po kung nag-fasting, para kung na-deliverance. Pero smooth, wala pong pangingisay. Hindi ko po sinasabing mali yung pangingisay, tsaka mali po yung pagsuka, hindi ko po sinasabing. Ibig sabihin, wow, grabe. Napuspos ng presensya ng Panginoon yung silid sa anyo ng amoy tsokolate. First time ko naranasan yung amoy tsokolate, at chocolate talaga. Tapos, pagbangon ko mula sa pagkakaload, after ng prayer na yun, after nung napuno ng buong church, malaking po church yun eh, napuno ng buong church yung amoy tsokolate. Wow! Linis bigla yung aking isip at puso. Kaya alam ko yung taong ito, ang kanya pong sinasabi ay mula sa Panginoon dahil naranasan ko yung bunga. Kasi sa bunga po natin may kilala eh, kung ang katuroan na ba yan ay sa Diyos. Ayun, face down. Naranasan itong face down worship ng 3 araw. Face down worship, face down prayer. Ginawa niya ito ng buong puso. At blines siya ni Jesus. Blines siya ng Ama. Blines siya ni Holy Spirit. Hallelujah. Kaya wag po natin mamaliitin ito na ang sakit naman ng tuhod. Kung talagang nakasaktan kayo, magsapin. Pero hindi pulos comfort yung pananalangin. Hindi po pulos comfort yan. May pagkakataon talagang may pain. Pero kapag sobrang yung discomfort, hindi ka naman makapanalangin, hindi rin naman maganda. Kaya okay lang may sapin. Pero wag po natin habulin yung comfort habang nagpe-pray. Wag po natin pakakahabulin yun. Kneeling down, face down worship, itry po ninyo na dapat po tamain yung puso. Nagpapakumbaba din sa harapan ng Diyos. Silingin ninyo, Lord, pagkalooban po ninyo ng kababaang loob. Iparanas po ninyo sa akin ng bagong antas na kababaang loob. Ipagkakaloob po niya sa inyo. Tapos, sabayan po ninyo ng face down na worship. Ayun. At mararanasan po ninyo. Pangalawa po, raising up of hands as an act of surrender. Raising up of hands, connecting to God, connecting to heaven in reverence and surrender. Ito po, kaunti po ng tuturo nito. Actually, uno ko po ito nakita dati sa YouTube na mag-raise ka ng hands habang nanalangin. Mas mararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. Mas madaling kumonect sa prayer. Kinwestiyon ko yun. Hindi ako naniwala. Bakit? Hindi naman sa pagtaas ng kamay nakatingin ng Diyos, kundi sa puso. Tama naman, sa puso talaga unang nakatingin ng Diyos. Pero kapag tama ang puso mo, tapos itinaas mo pa yung kamay mo, na talagang, kasi ano yun, involuntarily eh. Kapag talagang nagsesurrender ka sa Lord, at may nais kang abutin, at yun ay walang iba kundi ang puso ng Panginoon. Pangalawa na lamang, panghuli na yung mga kahilingan. Gusto mong abutin ng kanyang puso na nagsesurrender ka at nagsusuko o kaya glorify mo siya. Hallelujah. Talaga pong ramdam mo, nagko-connect ka sa langit, nagko-connect ka sa puso ng Diyos. Totoo po yan. Kanina, yung nito lang na pagpikit ko, pagtaas ko ng kamay, na dinedemo ko sa inyo, naranasan ko. Ang Panginoon, naranasan ko, God si Holy Spirit, ang bilis mong kumonek, basta tama yung puso mo at talagang hinahanap mo siya, tinihiling mo siya.
Doon ko po unang naano sa YouTube, tapos wow, totoo pala, ang dami pa ng scriptures, may mga talata pala sa Biblia patungkol po sa bagay na ito. At may isa po na nag-mentor sa amin, isa po siyang missionary, pastor. Totoo nga, ginagawa din nga niya ito. Kapag nakataas nga talagang in the spirit, dumalakas ka at nakakapag-connect ka lalo sa Panginoon. Ayun, sabi po doon, 1 Timothy 2, verse 8, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Ayun, lifting up holy hands. While praying, nakataas ang mga kamay na malinis. Ibig sabihin, walang pagkakasala, without wrath and doubting. Walang puot sa Diyos, sama na loob sa kapwa, at walang pag-aalinlangan. Kasi po, maganda po yan. Kapag po tayo ay nagpe-pray, nang may sama na loob, pagdududa, talaga pong hadlang yan. Ayun. Yun po ang kahilingan ni Pablo, sinabi niya kay Timoteo, sana lahat ng mga mananampalataya matutong manalangin na nakataas ang mga kamay na malinis, walang bahid dungis, walang pagkakasala, at walang puot, walang pag-aalinlangan. Ayun. Sabi po dito sa mga talatang ito, sa Psalm 63 verse 4, thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. Ayun. Hindi lang tayo nag-act of surrender. Blinebless din natin ng Panginoon. Siyempre, nasanay tayo na tayo ay blinebless ng Diyos. Nasanay tayo. At mabuting bagay yun. Dahil ang puso ng Diyos talaga nag-bless. Pero mabuti din bagay na i-bless natin at pinagpapala ang pangalan ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nun? Na bless natin ang Panginoon. Parang baliktad po pero hindi po yun hindi po yun isang kasalanan. Kapag po tayo, out of gratitude, mahal na mahal natin ang Panginoon, gusto natin siya pasalamatan, itaas, alam natin sa ating sarili, may mga pagkukulang tayo, may mga pagkakasala, pero lagi naman po tayo nagre-repent, nagsisisi, tapos gusto talaga natin siyang itaas. Lord, gusto natin siyang itanghal sa ating buhay. At sa halapan pa ng ibang tao, nas natin siyang ipakilala. Yun, i-bless mo siya, i-bless mo yung pangalan niya. Panamong kapag po, ibig sabihin na bless natin ang pangalan ni Lord, ipinagpupugayan po natin sa lahat ng tao na siya ay karapat-dapat parangalan. Di po ba yung mga, pag tayo may mga bisita sa ating po mga event, mayor, vice mayor, governor, presidente, di ba nilalagyan ng yung, ano po bang tawag doon? Dito sa leeg, nilalagyan ng may mga ribbon o parang bulaklak, palamuti. Ayun, ino-honor nila. Lalo po sa Panginoon. Lalo po ang Diyos. Dapat po nating i-honor. Kaya po, biblical po yan na i-bless natin ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, at isa pong paraan nun ay pagtataas ng kamay. Ayun, sa kanyang pangalan. Power is released. Yan, Moses' intercession for Israel. Actually po, pagka nagtataas ng kamay, ay may dumadalo, umaabot po tayo sa Panginoon, nagko-connect, at actually po, may power po talaga. Moses' intercession for Israel, alam po natin itong kwento na ito, Exodus 17, tsaka po 9, yun po nakikipaglaban po ang Israel sa kundi po nakikipaglaban po ang Israel sa isa pong bansa, hindi ko pa alam kung isang bansa yung kalaban nila. Sa tuwing nakataas po ang kamay ni Moses, nananalo po ang Israel, pero kapag po nangangali siya, binababa niya, unti-unti natatalo ang Israel. Kaya po pinaupo siya, at si Joshua po at saka po kundi po nagkakamali si Caleb ang nagtaas na po. Si Aaron at saka po si Joshua ang nag-alalay na po ng kanya po mga kamay sa magkabila upang hindi na po bumaba. Actually po, kapag po nakataas ang kamay, isabihin po sa mga conviction ni Holy Spirit sa amin, when praying for others, raise up your hands as you pray for others. Kapag po nananalangin kami sa bansang Pilipinas, sa bansang Israel, nakataas po ang kamay. May pagkakataon nakaluhod, nakapatira pa, lalo po gumingi ng tawad, pero kapag po bless na yung Israel, pagpalain po ninyo inyong bayan, alalahanin po ninyo ang inyong pong pangako sa inyong pong kaibigan na si Abraham, Isaac at Jacob. Talagang pong may conviction talaga itaas ng kamay habang bless ang Israel, tsaka po ang bansang Pilipinas. May kapangyarihan po talaga. At actually po, kapag kung sensitive po ang inyo pong katawan sa presensya ni Holy Spirit, kasi po may mga tao talaga, may mga mananampalataya na sensitive sa presence ni Holy Spirit, kahit po ng angels. Pag po kailang tataas ng kamay at taos na po sa inyong prayer, minsan may nananaman nangangatal. Normal po yun, huwag po kayong matakot. Pag malinis ang puso nyo, tapos intimate, very yung prayer nyo,
Minsan, ramdam nyo pa nga, parang may kuryente dumadali dito. Minsan, init, lamig. Oo, tapos nangangatag po kayo matakot. Normal po yun. Ibig sabihin, yung presensya ni Holy Spirit, nararanasan nyo habang nakataas ng inyong kamay. Pero, kung wala man kayong maramdaman, tapos yung puso nyo all out, wala pong problema doon. Huwag nyo pong pakahanapin yung emotions at yung karanasan. Ang mahalaga po, gawin nyo yan ng tamang puso. At ipaparanas pa rin po yan ng Panginoon sa inyo, banda-banda doon. Anuhin po natin lagi na i-please ang puso ng Panginoon. Hindi po yung mga karanasan na gusto ko din maramdaman yun, yung kilabot, gusto ko din maramdaman yun, yung init at saka yung lamig sa presensya ng Diyos habang nananalangin, habang umaawit. Hindi naman talaga masama, pero huwag po natin pakakabulin yun. Ang habulin po natin talaga, isik natin ay ang mukha ng Panginoon na kanya pong puso. At yung mga bagay na yan, madali lang po yan na iparanas ng Panginoon. Kapag po ipinaranas sa atin ng Diyos yan, lalo sa mga unang beses, nakaka-overwhelm to. Ang sarap, ang saya. Hallelujah. Pero syempre, along the way, babad sa salita ng Diyos para hindi po tayo madaya. Pangatlo, spoken word prayer for divine impartation. Ayun, alam po natin na kapangyarihan ng salita ng Diyos. Buhay po yan. The word of God is alive. It is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, of the joints and marrow, revealing even the hidden intentions of the heart and mind. Ngayon, puspos ng kapangyarihan yan, spoken word. Pag po binikas natin yan sa prayer, actually, habang binibikas po natin yan sa prayer, yung mga angels, kadalasan hindi lang natin kita na-activate yan. Kapag po binabanggit natin ang scriptures habang tayo ay nanalangin. Kaya may maganda, may mga sa ulo po tayong talata. Kung wala man, pwede naman pong literal na talagang basahin habang tayo po ay nananalangin. Ayun. Spoken word prayer, activating and releasing the power of the word in your life. So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it. Actually po, minsan may mga pagkakataon declaration, powerful declaration. Natatakot ka? Dati natatakot po ako noon. Umatin ako ng Bible study, tapos yung pupuntahan namin yung madami pong mga addict daw na kabataan, tapos madilim, masukal. Psalm 91, sa ulo ko nun, di bigkas ng bigkas habang naglalakad, tanggal ang takot. Wala po ang takot. Tapos may mga pagkakataon dito sa kwarto, declaration talaga pong tumatalab, nawawala yung mga alinlangan, yung mga takot, yung mga pangamba. At may mga pagkakataon, pag ako naglalambing sa Lord, sabi mo sa iyong salita, ganito, ganyan. Pinapalala mo sa Lord yung kanyang mga pangako, hindi dahil nakakalimot ang Diyos, kundi dahil nilalambing mo siya. Lord, sabi mo, ito yung sinabi mo sa mga talatang ito, ay kung tama talaga yung pagkakagamit mo ng talata na yun sa sitwasyon mo sa iyong buhay, talaga namang didinggin yan ng Panginoon sa kanyang tamang pamamaraan at sa kanyang tamang timing. Ayun. Life is created in the heart, asking and receiving according to His will, according to His word, destroying strongholds and releasing divine impartation. Ayun. Ang buhay po ay sa puso nalilikha. Asking and receiving. Let us ask and let us receive. Sabi nga po dun, ay ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened. Hindi madamot ang Diyos. Ibibigay niya yan sa iyo. Sabi nga po doon sa mga talata na sumunod, Holy Spirit, ibibigay ka kapag kakalob niyang Holy Spirit sa sino naman nung humihingi sa Kanya. Actually po, yun po yung naging pattern habang dati po na malimit ako dati na nagbabaptize sa Holy Spirit. Inanon sa kanila na sabihin ninyo ito na Lord, ito nasa Lucas 9:13, pinapareset ko sa kanila na Lord, sabi mo sa salita, ganito, ganyan, I believe. So, I believe I shall be baptized by the Holy Spirit. Yun, may mga pagkakataon, segundo lang, pagkabigkas na nila na yan, magtatangs na yan, mababaptize na sa Holy Spirit. Totoo po yun. May mga pagkakataon naman medyo matagal, minuto, yung pala, dahil may mga takot sa puso, may alilangan, kailangan po munang ma-rebuke, mapaalis sa kanila pong mga buhay. Pero, kapatid, very powerful, spoken word prayer, i-practice nyo habang nananalangin, mag-quote ng verses. Kung di nyo sa ulo, basahin nyo habang nananalangin. Actually, yung mga biblical na prayer na rooted sa Word of God, nagkakapagpa-activate talaga yan ng angels. Totoo po yan.
Kaya po ang mga angels ay nagmi-minister sa atin even through prayer time. Ayan, praying in tongues, supernatural language from the heart of the Holy Spirit. Ito po yung pang-apat. Pamamaraan, praying in the Spirit, persevere in prayer. Praying in tongues, communicating to God under the empowerment of the Holy Spirit. Ayun. Empowerment of the Holy Spirit, napatunayan po ito. Doon sa YouTube, hanapin po ninyo na yung di ko po alam yung title eh. Ang sabi po doon, hanapin ko po, pinatunayan na yung praying in tongues ay miraculous. Bakit? Pag po tayo nagsasalita sa ating po natural na mga wika, vernacular language, may bahagi po sa ating utak ang activated, nagfa-function. Pero nung yung isang tao, ay in-experiment nila, may nakakabit na connectors sa mga equipment, sa computer, pinag-pray nila in tongues. Pinagsalita sa wika, walang activation do sa bahagi ng utak nila na normal na nag-activate, gumagana kapag nagsasalita sa kanilang wika. Ibig sabihin, mga kapatid, wala talaga. Ibig sabihin, hindi siya normal, human ability, yung praying in tongues. Ayun. Hanapin ko po yung video, tinan ko kung makikita ko. Napanood ko po yun dito sa YouTube. Speaking in tongues. Proof. Scientific proof. Tinan ko po kung makikita ko. Speaking in tongues, medical study proves Holy Spirit praying. Ayan. Ito po. Nakikita ko po ito. Ayan. Ayan, yan. Kung makikita po ninyo yung title na yan. Ayan. Kung makikita po ninyo yan, i-search po ninyo yan sa YouTube. Ang title po ay Speaking in Tongues, Medical Study Proves Holy Spirit Praying. Ayun. Speaking in Tongues, Medical Study Proves Holy Spirit Praying. Ito po talaga, medical study proven. Talaga pong pag nagtatangs tayo, si Holy Spirit ang namamagitan sa atin. So, Holy Spirit yung nag-i-empower sa atin dahil hindi gumagana yung ating bahagi sa utak na gumagana kapag tayo nagsasalita. Ibig sabihin, supernatural talaga to. Yan, tuloy po natin. You will be baptized in the Holy Spirit. Acts 1, 4, and 5. Yun po yung iniwan na promise ng Panginoon sa kanya po mga apostol. Actually, hindi lang po sa mga apostol. Sa ano po yun? Sa 500 tao, pero ang bumalik lang para magbabad ay nasa... Ano ba yun? Nasa 150 ba yun? Limot ko na po. Sorry. Bukod po sa mga apostol, mayroon pa pong iba nakasama. 500 yung sinabihan ni Jesus na pumunta muna kayo sa Jerusalem, hintayin ninyo pagbaba ng banal na Espiritu. Hindi po lahat ng 500 yun ay bumalik, kaunti lamang. Tapos sila po yung nabaptize sa panahon po ng Pentecostes. Ayun. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Ito po yung pinagawalan po natin doon sa part 1 ng ating pong Holy Spirit series. Kaya sana po mabalikan po ninyo yung part 1. Aron. Part 1. For he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. Ayun. Kapag po tayo ay nagsasalita sa iba't ibang wika, hindi po tayo sa tao nakikipag-usap, kundi po sa Diyos. Kasi po, supernatural language, direkta po ito sa Panginoon. Lengguwahe po ito sa langit. Ngayon, kung nais po natin na maging meaningful ito sa tao, kailangan po ng interpretation of tongues, ma-interpret. Ayun. He who speaks in a tongue edifies himself. Kapag po nagsasalita tayo, nag-speaking in tongues, praying in tongues, lumalakas po yung ating spirit para po tayong baterya na na-charge. Kaya po mahalaga ito. Ayun. Evidence of baptism of the Holy Spirit, asking and receiving according to His will or according to His word. Sabi po sa Lucas 11, 9-13, basahin po natin. Hallelujah. Lucas 11, 9-13. Katuruan patungkol sa pananalangin. Ito po yung sinabi natin kanina. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo, kumatok kayo at kayo pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan.
Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo sila ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ayun po, mga kapatid, di ba kanina talata na sinabi ko sa inyo, asking and receiving. May kaibigan po kami na dati, yung isa po siyang mataas na katungkulan sa isang paaralan. Gusto niya mag-speak in tongues. Akala niya hindi na niya magagawa. Pero sabi sa akin ni Lord, ipasuko mo sa kanya yung natitirang galit at sama ng loob sa kanyang puso. Pagkatapos, i-baptize mo. Wow! Kaya po, pinagsuko namin. May kasama po akong ibang pastor. Nagsuko ng sama ng loob. Tapos, I baptize you, tapos nilid ko siya sa prayer, Lord, I believe, ito pong Lucas 11, pinareset ko sa kanya, Lord, I believe in your word, in your promises, Tagalog po, tapos kinuman ko siya, I command you, I baptize you, in the Holy Spirit, I command you, speak in tongues, now, pagkasabi ko nung nag-tongues, natumba habang nagtatangs, yun, totoo po yun, dinasar niya kanyang puso at pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Kasi ilang taon na niya dinidesire yun na mabaptize sa Holy Spirit, mabaptize sa Holy Spirit at makapagsalita sa iba't ibang wika. Nakita ng Diyos sa kanyang puso, gustong ipagkaloob ng Diyos, pero madaming galit sa sama ng loob. Pinasuko muna ng Diyos. Yun. Tapos may kilala din po akong pastor, gustong-gusto din po nito na mag-pray in tongues, pero malaki po yung pride sa kanyang puso. Ayun, talaga pong makalipas po ang ilang buwan, na-deal niya yung pride sa kanyang pong puso. Ayun, nakapag-tongues na din po siya. Mga kapatid, I believe baptism of the Holy Spirit is available to all Christians. Tulad po na sinabi ko kanina, madami pong namatay na mananampalataya, hindi na-baptize ng Holy Spirit pero malinis sa kanilang puso. Siyempre po, sila po ay nasa paraiso na at makakapiling na po ng ating Diyos. Sa langit po sila pupunta. Ngayon, ganun pa man, naniniwala ako, available po ito para po sa lahat kung nanaisin po natin. Baptism of the Holy Spirit is available for every Christian. The initial evidence is speaking in tongues. Ayan, madami pong hindi magkasundo dito na baptism of the Holy Spirit, hindi yan para sa lahat, para lang yan sa iba. Speaking in tongues, hindi yan para sa lahat, para lamang sa iba. And speaking in tongues, hindi yan evidence ng baptism of the Holy Spirit. Okay, hindi po ako makikipagtalo. Ito lamang po yung akin pong paniniwala na ang baptism of the Holy Spirit available for every Christian. Bagamat hindi nga po nararanasan ng lahat, pero po ito ay available para sa lahat. Pwede natin maranasan. And the initial evidence is speaking in tongues. Ito po yung mga talata. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Yun, nasabi naman po ng iba, hindi din po ako naniniwala, baptism muna of water bago speaking in tongues. Hindi naman ako against dun mabaptize muna sa tubig bago mag-speak in tongues. Pero naranasan ko na din po na kinumad ako ng Diyos sa pinamalayan, pumunta, may dalawang kabataan doon, dalawang dalaga na gustong mabaptize at sa tubig at saka sa Espiritu. Di sige, naandun na kami. Tapos yung tubig, ang layo pa, bababa pa kami ng bundok. Inuna ko po yung baptism in the Holy Spirit, baptism of fire. Ayun, nagtangs talaga. Totoo, genuine na pagtatangs. Talsikan po yung laway nila. Sa mukha ko pa. Okay po yun, hindi pa sila nababaptize sa tubig. Pagkatapos nun, nagpahinga na kami ng konti, bumaba kami at, ayun, water baptism naman. At kahit po dito sa Bible, may mga instances po, si Pedro, nakita niya bumaba si Holy Spirit sa mga pinapangaralan niya, tapos sila nagsalita sa iba't ibang wika. Sabi niya, nakita natin ang ginawa ng Diyos sa kanila. Hahadlangan pa ba natin sila na mabautismuhan sa tubig? Ayun, tsaka binautismuhan sa tubig. Ibig sabihin, kahit po sa bagong tipan, sa panahon po ng mga apostol, may mga pagkakataon po nauuna yung baptism of the Holy Spirit. Kaya yun, sensitive lang po tayo sa kalooban ng Diyos kung ano po yung kanya pong ipakita. Yun po. Ayun, nasabi po doon. 1 Corinthians 14:26. How is it then, brethren, when you come together? Every one of you has a psalm, has a doctrine, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Ayun, nasabi nga po dito ni Apostol Pablo, sobrang kapuspusan ninyo. Lahat na lang kayo. Pag nagsasama-sama,
Lahat kayo may dalang awit, may doktrina, may aral, may wika, ayun, may revelation, may interpretation. Biruin po ninyo, ang mga mananampalataya sa Korinto, lahat sila nakaranas nito. Kaya po, ang tongues po talaga ay pwede po maranasan ng lahat. Baptism of the Holy Spirit. Sabi nga po dito, malapit na po tayong matapos, John 7:38-39, He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart, out of his belly will flow rivers of living water. But this he spoke concerning the Holy Spirit. Ayun. Mga kapatid, ito po, halimbawa po ito na spoken word prayer of repentance and surrender. Mga kapatid, He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spoke concerning the Holy Spirit. Isa po sa interpretation nito, syempre, mula po sa belly, yun po yung ating puso. Isa po yun ay ating puso, belly. Ayun, dito po. Spiritual heart po natin, sabi po ng iba, bate po sa talata na ito, spiritual heart po natin ay nasa belly. Mag-flow yung rivers of living water, Holy Spirit, sa anyo po ng speaking in tongues. Yung po pag-flow ng living water sa ating puso, sa ating spiritual heart, yung po yung nasa belly, nag-flow po yun ng living water. At yung po ay pamangitan po ng tongues. At literal po, naranasan ko po itong ganito kapanasan. Yung po una ko pang speak in tongues, naranasan ko po talaga sa sikmura siya galing. Tumaas yung init, yung apoy sa sikmura, tapos tumaas siya, tapos tumabas. Nangatal yung aking dila, tapos nag-speak na po ako in tongues. Ngayon po mga kapatid, if you are watching this, and you want to be intimate with God, you want to know Jesus, at nais mo na makapiling siya, nais mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, nais mo na salvation, o kung ikaw naman ay isang mananampalataya na nag-backslide, tumalikod at nais mong i-commit muli ang iyong buhay sa Panginoon, I will lead you in prayer. And afterwards, I will ask for the Holy Spirit to baptize you in the Spirit so that you can receive also the baptism of the Holy Spirit and speak in tongues. According to the will of God, according to your faith. Nangyayari po iyan. So, i-desire po ninyo yung una sa lahat, yung puso ng Panginoon. Gusto niyo siya makaniig yung salvation. Then, i-desire din po ninyo na mabaptize sa Holy Spirit. And I believe some of the viewers, mapapanasan nila yung baptism of the Holy Spirit. And even this is just a this is just a recording, hindi nga ito live dahil po nag-fluctuate po yung internet. Kahit po ito ay replay lang, napapanood nyo, video lang, hindi po live. The power of the Holy Spirit has no boundaries, has no limit in time and space. Kung tama ang puso mo sa harapan ng Diyos, at ito'y ninanais mo, mas ninanais niya na gawin yan sa buhay mo. Pagkakalooban kanya ng kaligtasan ng iyong kaluluwa upang makapiling mo siya sa langit, kay Jesus lamang ang kaligtasan, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Sa Kanya lang ang kaligtasan, wala sa relihiyon, wala sa anumang simbahan, kundi kay Jesus lamang. Hallelujah. And God will even baptize you. Hallelujah. Do not doubt, do not fear. Mahal ka ng Diyos, and it is the delight of God, it is the delight of the Father to give unto you His kingdom. Hallelujah. Let me pray. Let me pray for you. Close your eyes. Raise up your hands. Hallelujah. Taas po ninyo inyong kamay. Father God, I pray, Holy Spirit, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, fill our hearts. Even itong mga nanonood na to, even itong mga nakikinig na ito, even yung mga nanood ng teaching na to, na gustong lumalim sa pananalangin at gusto rin magkaroon ng relasyon sa inyo, Father, I pray, Holy Spirit, grant unto them the spirit of repentance, the spirit of faith, grant unto them true humility, tunay na kababaang loob sa pagsisisi, at tunay na pananampalataya sa inyo pong anak na si Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
I rebuke all hindrances of the enemy sa kanila pong mga buhay. I rebuke the spirit of stubbornness, the spirit of pride in Jesus' name. Hallelujah. Sige po mga kaibigan, mga kapatid, ulitin po ninyo yung sasabihin ko mula sa inyong puso. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking kasalanan. Linisin po ninyo ako sa lahat ng aking karumihan. Pinapatawad ko din po ang lahat na nagkakasala sa akin. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas ako mula sa kasalanan. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na aking buhay. Maraming po salamat. Sa buhay na malanggan. Amen. Amen. Yan, magmulat po kayo ng kamay. Anan niyo po mga mata. Ngayon po, may mga bandages na iniwan sa inyo ang diablo. Ngayon po, palalayain kayo ng Panginoon. Basta't i-design nyo na lumaya. Gusto nyo yung liwanag ng Panginoon. Gusto nyo mamuhay. Alam ko, pagod na ang ilan sa inyo mula sa kasalanan, pornografiya, masturbation, alak, sigarilyo, sugal, galit, sama na loob, hindi patawad, pagod na ang marami sa inyo. Ngayon, ito yung pagkakataon na pwede kayong lumaya. Tanggapin nyo lang yung kalayaan na ino-offer ni Holy Spirit ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tandaan ninyo, si Jesus ang bida, hindi ang mga bagay niya na umalipin sa inyo. Si Jesus ang bida at kung saan naroon si Holy Spirit, naroon ang kalayaan. Tinanggap na ninyo si Holy Spirit kanina, kung taos puso ninyo pinapanalangin ngayon, yun, kanina, at ngayon, palalayain kayo ng Panginoon ni Holy Spirit mula sa ng bandages. I-ano ninyo inyong kamay sa inyong dibdib. Sa tapat ng inyong dibdib, ipatong po ninyo. Yan. Sa inyo pong dibdib, ganyan. Hallelujah. Sige po, huwag po ninyong alisin. Pikit lang po kayo. Father God, I pray. Father, palayain po ninyo inyo pong mga anak. Nakikiusap po kami. Nakikiusap po ako, O Diyos. Palayain po ninyo mga anak mula sa lahat ng tanikalan ng diablo. Hallelujah. Holy Spirit, I plead the blood of the Lord Jesus Christ. I speak the power of the blood of the Lord Jesus. I speak the power of the name of the Lord Jesus. I speak the power of the anointing of the Holy Spirit to break every yoke and every bondage in Jesus' name. Hallelujah. Every false spirit operating in the lives of these people, ikaw espiritu ng pornografiya, ng masturbation, I command you get out in Jesus' name sa buhay ng mga taong ito. Ikaw espiritu ng bisyo sa alak at sigarilyo, addiction sa alak at sigarilyo, I command you get out in Jesus' name. Hallelujah. Spirit of witchcraft, spirit of sorcery, hallelujah, I command you get out in Jesus' name. Get out in Jesus' name. Hallelujah. Ngayon po, magmulat po kayo. Tingnan po ninyo ang aking mga mata. Kung ikaw ay nakita ng mga nagkakaroon ng mga sexual dreams, nagtatalik habang nananaginip, tumingin ka sa akin, palalayain ng Panginoon, ikaw mula sa spiritual husband, spiritual wife. Tumingin ka sa akin. Spirit of witchcraft, spirit of spiritual husband, spiritual wife operating sa buhay ng mga taong ito, I command you, get out in Jesus' name right now. In the name of the Lord Jesus, let the consuming fire of the Lord flow right now in Jesus' name. Hallelujah. I command you, get out from that soul. Get out from that body. Get out from that soul. Get out from that heart in Jesus' name. Spirit of lust, I command you, get out in Jesus' name. Spirit of witchcraft operating in you, I command you, get out in Jesus' name. I cut all bandages of the enemy sa iyong buhay. I cut all yokes of the enemy sa iyong buhay. Even the spirit of sickness and disease na umaalipin sa iyong puso, sa iyong baga, sa iyong katawan ngayon. I cut it now in Jesus' name. I cut it now in Jesus' name. Hallelujah. Father, Holy Spirit, hallelujah, free them. Every remaining yoke, every remaining spirit operating in their lives at the count of 3. Lahat kayo, every remaining spirit operating in your life, lust, galit, sama ng loob, kayabangan, sama ng loob, pag-alis pusta, kasinungalingan, kadayaan,
gluttony, katakawan, addictions, lahat ng hindi titira. Aalis ka sa isip, sa puso ng taong yan. Sa banal na pangalan ni Jesus, at the count of 3. 1, 2, 3, get out in Jesus' name. Get out. I cancel you right now in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. And I release the spirit of peace. I release the spirit of love. I release the spirit of joy. Let the Shekinah glory of the Lord fill you right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Ngayon naman po, kung nais po ninyo magsalita sa iba't ibang wika, just mabaptize sa Holy Spirit, just have faith. I will pray na dagdagan ng Panginoon Diyos ni Holy Spirit ang inyo pananampalataya. Do not doubt and just follow my prayer. And if it is kung ito na yung tamang panahon na magsalita sa iba't ibang wika, you will be able to speak. God grants the faith and God grants the baptism. Hallelujah. Okay, close your eyes. Hallelujah. Panginoon, hinihiling ko po, nakikita po ninyo yung kanila pong mga puso. Alam po ninyo na ang ilan sa kanila ay nais mabautismuhan kay Holy Spirit upang lumakas sa kanilang pananampalataya upang higit sila maging mas malapit sa inyo. Hinihiling ko nga po, O Diyos, na iparanas po ito sa kanila. Hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. Sige po, ulitin po ninyo sasabihin ko. Panginoon Diyos, naniniwala po ako sa iyong salita na ang sabi mo, humanap kami at kami makakasumpong. Kumatok kami at kami inyong pagbubuksan. Kami humingi at kami makakasumpong sapagkat ipagkakalob mo si Holy Spirit sa sino man na humihingi sa iyo. Hinihiling ko po, Ama, iparanas mo sa akin, bautismuhan mo ako sa banal na Espiritu nang sa ganoon, lumalim pa aking pananampalataya at higit ako maging malapit sa iyo. Bigyan mo ako ng mga bagong wika para sa aking pananalangin, higit kong masunod at higit kong masabi ang iyo pong kalooban, hindi ang kalooban ko. Tulungan mo ako, Ama. Marami pong salamat. Dagdagan mo, O Diyos, ay pong pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Magpe-pray po ko sa inyo kung maramdaman niyo yung init sa inyo pong tiyan, papataas. Huwag po kayong matakot, po kayong mag-alilangan. Apoy po yan, para pong apoy na lalabas mainit, tapos mga ngatal po inyong dila, tapos kayo po yung mag-speak in tongues. Hallelujah. Kung wala po kayong maramdaman, okay lang. Kung hindi pa panahon, okay lang, huwag po niyong pilitin. Pero kapag po minamdaman kayo na para kayong mag-i-speak in tongues, parang mga ngatal yung inyong dila at may lalabas, huwag po ninyong pipigilan. Ayun, hallelujah. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, Lord, these are your children. They are your sons and daughters. And right now, as a minister of the gospel, I baptize them right now in Jesus' name. I baptize them with fire in Jesus' name. I baptize them in the Holy Spirit, fire in Jesus' name. I command you right now, pray in tongues, speak in tongues right now. Shikala, tikala, sakala, shikala, sakala, speak in tongues right now in Jesus' name. Shikala, sakala, sakala, suela, kala, kila, kila, flow. Fire of God, flow in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. I release the glory of God. I release the glory of God in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kung hallelujah, I seal this people with the blood of the Lord Jesus, and I rebuke and I cancel the spirit of retaliation upon our lives, upon the lives of your servants, in Jesus' name. Amen. Amen. So, if nabanasan nyo po yung pagkilos ni Holy Spirit, if meron po sa inyo mga nabaptize ngayon lang, habang nanonood po kayo ng video na ito, pwede po ninyo kong i-message o i-comment down below. Alam ko po, madami pinalaya si Lord sa inyo, maring sakit karamdaman, maring yung hatred, inalisin nyo na Panginoon ng mga bisyo, bigla kayo nanabang. Madami pong himala na kaya pong gawin ng Diyos kapag po tayo nanampalataya at lumapit po sa Kanya, talaga po nagsuko ng ating po mga buhay. So muli po, pinupuri ko po ang Diyos. Si Jesus po ang bida, hindi po tayo, hindi po ako. Salamat sa Panginoon. Natapos po yung ating pong aralin ngayon. Hindi man tayo nakapag-live, pero share this video po. Kahit po ito i-replay lang, kahit ito i-uploaded video lang. Share this video to others at lagi po ninyo ipamalita. Si Jesus po ang bida. Kung nais po ninyo ng matrain para sa evangelism, matuto kayo magpatanggap o mag-share sa ibang tao about kay Jesus, just contact me po sa akin pong Facebook account. Yan pong Eschatology
Scholar. Yan po yung akin po na yan po. Facebook account ko po, Eschatology Scholar. Ang akin pong YouTube channel, End Times Prophecy Lessons. Facebook page, Prepare the Way to Lord Philippines. Pwede po kayo mag-message sa akin pong Facebook account na Eschatology Scholar. Kahit po sa akin pong cellphone number, pwede po kayong mag-text, magtanong, 0950-679-1025. Pwede po kayong mag-text o magtanong o humingi ng prayer request. 0950-679-1025. Yung pong PowerPoint pala po dito, pwede po yung hiningin sa akin at siguro po ipopost ko din po as comment yung pong link para po sa PowerPoint presentation nito. So maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa Diyos po ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat sa tanging ngalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po muli at Jesus po ang bida.